The biggest story recently is that the Philippines nakapag-secure tayo ng big beautiful deal. The US will slap 19% tariff from Filipino products, lower by 1% nung original na 20%, ba? Lupit eh. And yung stock market ng Pilipinas nag-react ng maganda on that deal. PSEI jumps to 6,400 level after the Philippines-US tariff deal. Actually, hindi lang Pilipinas. Parang lahat ng market. Kakaroon ng deal or optimism on trade deals. The US market is going up again. Try niyang i-beat yung kanyang previous high. And the Philippine Chamber of Commerce na daw di raw sila optimistic sa deal na to. That even Iraq, mas maganda raw yung deal na nakuha nila. Okay, akala mo ba alay kasi US and the Philippine ally ironclad commitment, mga ganun Pero good news, Marcos or our president mag-uwi daw ng 21 billion worth of investment pledge. Yun naman pala ha? So yung ating president nag full force sa US together with its or some of its economic team. Problema 20% binawasan ng 1%. Eto, pa-text-text. Patawag-tawag lang di ba? Load lang ang puhunan. Yung Indonesia from 32% naging 19%. Di ba? Lupit Pwede lang palang ganyan Punta-punta ka pa dun. 1% lang pala yung ibabawas. Diba, dapat nag-text ka na lang And Asian Development Bank, dinowngrade na naman nila yung growth outlook ng Pilipinas. Lagi na lang downgrade. So every quarter, lagi tayong ida-downgrade. Kasi ganito yung mga rating agency So 5.6, may dalawa pang quarter sa Pilipinas. Parang by fourth quarter, mga 5.4, 5.3. And the Securities and Exchange Commission considering a tiered public float. Ano yung opinion ko dyan? And lastly, PSE finalizing rules for planned GPDR. Ito yung pinang mag-invest on foreign companies pero lang siya depository receipts. So first, market update muna tayo. So we received that news recently that the Philippines will face 19% tariff kapag mag-export ka sa US. Meanwhile, dahil big beautiful deal, 0% yung tariff ng US goods papasok sa Pilipinas. So alam niyo yung concept ng duty free, di ba, sa mga airport, ganyan. So technically with 0% tariff, ang mangyari is that when it comes to American goods, it will become duty free everywhere. Di ba? Saya-saya, no? Actually, nagustuhan to ng ng Philippine stock market. So ayan umakyat yung ating PSEI na yan based on overall optimism sa global market kasi lahat ng indices ngayon nagtataasan. So nung nag-announce ng 20% tariff sa Pilipinas, lumagapak ang PSEI. Ngayon na nabawasan siya ng 1%, umakyat siya, okay? Pero still not enough para ma-recover yung hindi, andyan na pala siya, So naglo-close na siya better than the previous month. We'll see kung magtutuloy-tuloy.
na possible siyang magtuloy-tuloy kasi ayan o, kita niya yan. Everything is rallying except for the Philippines. So the worst performing index is still the Philippine stock market, no? PSEI, negative 1% year to date. So the US market is still going up. Tinignan natin yung kanilang SPY, no? Ayun, no? Grabe, record breaking. Tapos earnings season, 'di ba, ng ano ngayon, stock market. So kung maganda yung earnings report ng kanilang mga malalaking tech companies, possible to magtuloy-tuloy eh. Ayan no, nasa extreme greed na naman yung ano, stock market ng USA. So si Google nag-report kanina, mas maganda pa rin yung earnings niya. So yung ibang ano, tech companies like Microsoft, Amazon, 'di ba? Baka possible mag-report din sila ng ano, higher earnings, no? Emerging market and international market, oh, bull run. Isa 20%, yung isa almost 20% na. Southeast Asia, medyo umakyat na rin. The World Index, 12% year to date. And syempre, yung aking personal dividend retirement portfolio is also going up and still massively outperforming the PSEI FM ETF and also outperforming the international and emerging market. And if you want exclusive contents, my personal stock analysis and discussion on my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So balik tayo rito na yung 20% nabawasan lang ng 1%. Meanwhile, yung US, no, duty free. 0% tariff. Grabe. Na potentially may mga magbe-benefit dyan na businesses sa Pilipinas, especially yung mga ano, mga nag-import ng ano, US goods, di ba? Para ibenta sa Pilipinas. Pero ang tanong dyan, bakit 19%? Di ba? Akala ko ba alay, no? Tayo daw yung ano nila eh. We are the small brown brothers of the USA. Akala ko ba ganun? Di naman pala, no? Tulad ng sinasabi ko, ang USA, no, nag-ooperate yan based sa kanilang pansariling interest. Di ba? In fact, merong famous quote, di ba? Nung parang, ano, yung mga World War. Sabi nung quote, alam ko, Amerikano din nagsabi nito eh. Isang American general ata. Sabi nung quote, there are no permanent allies. What permanent is the foreign interest. Yun yung embodiment ng ano, USA. Eh, ang Pilipinas, hindi naman tayo ano eh, malaking market ng USA. Still, hindi nila pinagbigyan ng ano eh, no, mga Pilipinas eh. 19%. Meanwhile, you have Vietnam. Ang Vietnam ata 20%. Pero ang Vietnam, ano yan eh, nakatanim dyan yung madaming manufacturing ng USA. So, mas may incentive sila na patawan ng malaking tariff dapat ang Vietnam. Pero, nag-settle lang sila into 20%. Tayo, 19%. So, I don't think, ano, kaibigan talaga ang touring ng ano, Amerika sa Pilipinas. Ngayon, sabihin ng iba, hindi ano eh, may kasama namang ano yan eh. Ironclad commitment, ironclad defense, mutual defense treaty, blah blah blah. Guys, yung ganon, di siya automatic. Okay? Akala kasi yata ng iba, automatic na pag ginerang Pilipinas, automatic magre-retaliate ang ano eh, USA. Hindi ganon yun. Pagdedesisyonan pa nila yon sa kanilang Congress. Nadaan pa yun sa madaming ano, debate, blah blah blah. So, habang sila to nagdi-debate, potentially pwede nang binobomba ang Pilipinas. Ganun yun, okay? Tsaka wag yung isama dyan yung mutual defense treaty. Ang usapan dito, economics. For the longest time, I don't think may natutulong talaga yung US na yan pagdating sa ano, economic growth ng ano, Pilipinas, no? Economic development.
So yung Pilipinas, 'di ba? Nag full force na tayo, pumunta na tayo doon, nakipag-negotiate na tayo doon. Kaso wala eh. 1% eto, oh. Patawag-tawag, naka-cellphone nga lang 'yan, oh. Malamang habang tumatawag 'yan, naka-D4 lang eh. Ganon-ganon. Tapos ang punan niya lang is load. So from 32% naging 19% yung kanilang tariff, oh, similar sa Pilipinas. So bakit malaki yung initial na tariff rate ng Indonesia? Kasi malakas sila mag-export sa USA. Ganun yun. Okay. Mas malakas sila mag-export kaysa mag-import ng US product. Tayo dahil fanboy tayo ng USA, malas tayo mag-export sa kanila, pero malas din tayo mag-import sa kanila, di ba? Especially mga paboritong mga iPhone, di ba? Ng mga ng mga Pilipino. Meanwhile, ito yung ginawang tweet or social media post ni Donald Trump, no? Kapag binabasa mo to, parang alam mong medyo sarcastic eh, na parang habang siguro pinapakompose niya to, ang nakangiti si Donald Trump eh. So sabi niya, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representative. Diba? Full force yan eh. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market. Diba? Pinagyabang niya kasi ginawa niyang ginawa niyang press release yan eh. Parang ang nangyari, naging press conference ni Donald Trump to eh. The Philippines is going open market with the United States and zero, di ba? Capital letter, zero tariffs. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. It was a great honor to be with the president. He is highly respected in his country as he should be. He is also a very good and tough negotiator, di ba? We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Parang, di ba? Parang namumuro ng sarcastic tone itong message na to ni Donald Trump eh. Anyways, it is what it is. Ng Pilipinas, hindi naman tayo required na mag-export sa US, no? I think it's about time na maghanap na kayo ng iba nyong trading partner that will offer a better deal. Kasi 19% tariff, laki na ng bawas sa profit mo dyan eh. Di ba? Na 19%, I don't think kayang i-absorb yan ng madaming US consumer, no? So maghanap na lang yan ng ibang goods, either locally or ibang nag-export na mas mura. Sabi naman ng isang politiko, 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the US and PH. Yung nga yung tanong dyan. Ang tanong, tinuturing ba nilang friendship ang Pilipinas? Tinuturing ba nilang ally ang Pilipinas? Di ba? Well, according to US fanboys, yes daw, di ba? Yes, master, ganon. That proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Maybe it is time for us to look for other trade partners. Tama. It's about time na umanap na ng iba, no? Pag-move on na kayo dyan sa US, sabi naman ng mga taga PCCI, no? The Philippine Chamber of Commerce and Industry. So yung 20% to 19% offers little relief to local exporters who continue to face significant barriers to competitiveness in the American market. And may nakalagay dito sa baba, sabi, even Iraq got a better deal. Kasi lopsided victory to sa USA eh. Di ba? Imagine, duty free. Mga goods nila papasok ng Pilipinas. Pero, in terms of pricing, hindi pa rin siya magiging competitive, no? Kasi yung mga goods na pinoproduce mo sa US, for sure, mas mahal pa rin siya. However, may mga consumer kasi na bumibili based on branding and based on kung saan siya ginagawa, no? Na normally yung mga middle class, mga socialite, yung mga nasa upper class, no?
Yung mga nasa wealthy society talaga, yung mga tao diyan talagang branded yung binibili. So sila yung magbe-benefit, 'di ba? Kasi mas medyo potentially makakamura sila, okay? On the bright side, hindi naman tayo basta-basta uuwing ganun-ganun lang, no? According to our president, makapag-uwi or nakapag-uwi daw siya ng 21 billion in investment pledges. Yun yung keyword, investment pledges. Kasi pag sinabi mong investment pledge, maring ano yan, maring mag-materialize, maring hindi. In fact, majority of these so-called investment pledges hindi naman talaga nagmamaterialize. Maganda siya for headline, pero in the end, ang tanong dyan is ilan dyan yung magmamaterialize, no? Kung magmamaterialize man siya, edi okay, pero only time will tell, di ba? And then the US market, no, umaakyat siya recently kasi karon ng trade deal optimism kasi nakapag-close sila ng deal sa Japan. I think nasa 15%. Biruin mo yun, no? 15% Japan. Last yan mag-export ng US product. Or I should say, ang last sila mag-export ng kanilang product sa USA. 15% lang yung tariff nila. So nagkaroon ng trade deal optimism ngayon kasi Japan is a big market, no, para sa USA. So kapag napag-close sila ng 15% dyan, maaring yung iba nilang malalaking trading partner like EU, ganyan. EU, Canada, Mexico, baka pag inoferan sila ng 15%, baka doon na lang din sila mag-settle, no? Similar to Japan. Ganon. Okay. And on some economic news, na-downgrade na naman ang Pilipinas citing external headwinds and a broader slowdown across Southeast Asian driven by soft global demand and trade tension. Pero look at Vietnam. Kasi yung growth ng Pilipinas laging ang daming reason, ganto, ganyan. Pero ang pina-benchmark mo lagi dyan is Vietnam, no? If Vietnam is growing and then Philippines is slowing down, ganyan, may mali na doon, di ba? Ano yung nagagawa ng Vietnam na parang hindi magawa-gawa ng Pilipinas? Kasi Vietnam is still growing around 7%. If I'm not mistaken. Parang ang target or growth outlook nga nila or ang gusto nilang targetin 8% eh. Sila ka-ambitious. Meanwhile, ang Pilipinas, yung ating growth target, pababa ng pababa. Okay? So sabi ng ADB, magiging daw to, tough year for the Philippines. 5.6% growth outlook nasa second quarter pa lang tayo eh. Third quarter, malamang da-downgrade na naman nila yan. Magiging baka 5.5 ganon. Tapos fourth quarter, da-downgrade na naman nila. 5.4, 5.3. So, for me, it's not okay, no? Securities and Exchange Commission considered tiered public float kasi ang requirement 20%. Ngayon, kapag tiered, pwede kang mag-start ata around 10 or 15. And then, habang nagpro-progress ka, being a publicly listed company, unti-unti mo yung iangat ng iangat papuntang 20%. I think gano'n na yung gusto nilang gawin. Or, yung isa pa ko pang nababasa is, kapag malaki yung business, sobrang laki niya, pwede ata nilang payagan into 15% lang. Okay? Kasi pag maliit yung float ng isang business, isang ibig sabihin nun is malaki yung insider, no? Na ang pinapangambahan nila is kapag malaki yung insider, baka there's that chance of stock market manipulation, blah blah blah. Especially pag yung mga malilit na business na may mga malalaking insider ownership. And lastly, you have the SEC finalizing rules for planned GPDR launch. So pag na-launch no, pwede ka nang mag-invest on foreign companies na ang tatargetin nito yung mga mga depository receipt siguro na ang nire-represent is mga US-based companies na most definitely mag-start sila sa mga malalaking tech companies, yung mga Google, Apple, Microsoft. Yung mga lang, no? Yung mga safe bet, yung mga blue chip names sa US market. Na kung ako lang sa ngayon, ba't ako mag-invest sa US market overvalued nga yung mga businesses doon.
para sa akin maganda to kapag kunyari nilaunch nila to and then biglang nagka bear market sa global markets, okay? Na syempre papangunahan yan ng bear market ng US. Kunyari mag-correct sila ng 50%. I think doon attractive mamili ng mga ganyang depository receipts to buy US corporations.